Ang sabi po dyan, Father, forgive them, for they do not know what they do. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin at sambahin ka, Panginoon. At lahat po ng ihahayag po ng inyong lingkod ay kayo po ang magsasaad nito. Kayo ang maglalagay sa aking bibig upang maunawaan na namin lahat ang nais mong ipahayag sa amin at maintindihan namin ang iyong mga mensahe tungkol dito sa iyong unang salita na inihayag ng aming Panginoon sa Diyos. Purihin at sambahin ka. In Jesus' name we pray. Amen. Kaya, sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam yung kanilang mga ginagawa. Bago po dalhin ang ating Panginoong Jesucristo diyan sa krus ng Kalbaryo, doon pa lang sa bahay ni Caiphas, ng punong pare, siya ay dinakip sa hardin ng Getsemani. Natatandaan niyo po yan, no? Getsemani. Natandaan niyo, yung ni Pedro, yung kinaga ni Pedro, yung isa sa mga kawal ng Romano. Nanggalin siya doon sa bahay ni Caiphas. Dapat dadalihin siya sa sa hukuman, pero doon muna siya dinala sa punong pare. Doon pa lang, sinampal na siya ng malakas ng kawal. No? At piniringan yung kanyang mata, tinanong sino yung humampas sa amin. Pinaglaruan na siya roon at dinuraan pa. Nung dalhin na siya doon kay Pilato, no? Hindi makita ni Pilato yung kasalanan ni Kristo. Dinala siya kay Herodes kasi nasasakop ni Herodes kung saan nakatira si Kristo sa Galilea. At wala rin makitang kasalanan at para siya ay maparusahan ng kamatayan. Kaya ibinalik ni Herodes kay Pilato. Doon pa lang kay Herodes, pinagbubugbog na siya. Pinagtatadyakan na siya at pinagsasampal na siya. Yung para mailagay niyo lang po yung kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. Pagdating naman kay Pilato, doon na siya kinurunahan ng tinik at nilatigo ng maraming beses. Alam niyo po ba yung latigo? Ginamit sa kanya. Yung latigong yon ay hindi basta latigo lang na nakikita niyo sa mga kabayo. Yung latigo ron ay mayroong mga tinik sa dulo at pag nilatigo si Kristo, sumasama yung kanyang daman. Kaya nakita yung kanyang buto nung bago siya ipako sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi nila alam, no? Yung pinahihirapan nila. Siya yung anak ng Diyos. At diyan nakapako siya diyan yung kanyang mga gamit, pinagpalabo na. No? Next slide na. Sabi po diyan, Jesus looked down from the cross upon a scene that must has been distressing to him. Yung Roman soldier, yung pinagpapalabunutan, yung kanyang damit. Si Kristo po yung napako sa krus, wala siyang damit, nakikita nyo lang may damit. Pero wala, ubad po siya diyan. At kasi hinubad yung kanyang damit. At yung damit niya diyan, ibinigay sa kanya, kasi nga, sabi niya siya yung hari ng mga Hudyo. Ay mahal yung damit na ibinigay sa kanya. Kaya nilagyan din siya ng korona ng tingin, dahil sinasabi niya nga, siya yung hari. The criminals on the crosses to either side of him were reviling him. Yung dalawa sila, nakita niyo ron, hindi pa yung isa ron sumasampalataya, dalawa pa silang nagmamang sa ating Panginoong Jesucristo. Na-imagine niyo po ba yung hirap na yung katawan ng ating Panginoong Jesucristo, uhaw na uhaw, sinasaktan pa yung kanyang puso. At grabe yung kanyang pagmamaltrato. The religious leader were mocking him. So yung mga pari na nandoon, siya ay talagang, ewan ko lang, no? Tayo nga pag minamak tayo, hindi ba parang gusto nating gantihan? Parang gusto nating balikan? Parang gusto nga nating ipatumba. Di ba, Nay? Pag meron tayong gagawin, papaano mo nga ito papa-riding in tandem ko. Siya hindi siya nakadaw. At sabi na, the crowd was blaspheming him. Nakikita siya ng buong bayan. Hindi na naawa sa kanya, siya ay binablasphemy pa. No? Talagang dinudurog yung kanyang pagkatao. Surrounded by this most unworthy lot, Jesus prayed for them, Father, forgive them.
is a prayer of unmatched mercy and love. Walang katulad, no? Walang katulad na puso ang ating Panginoong Jesucristo. Yung kalagayan niya sa cross, mas nasasaktan siya, no, physically, pati yung kanyang damdamin, pero tingnan niyo yung kanyang prayer. Ama, patawarin mo sila. Next slide. Ayan yung kanyang panalangin. Father, forgive them. Does not mean that everyone was forgiven literally without repentance of faith. Hindi na mahulugan na sinabi ni Kristo, patawarin mo sila. May chance kasi sila eh. Ang puso ng ating Panginoong Jesucristo mapagpatawad. Pero isa lang ang magiging dahilan para sila mapatawad ng ating Ama sa langit sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. It doesn't mean that Jesus was willing to forgive them. Forgiveness was, in fact, the reason He was on the cross. Yun yung dahilan. Kaya siya napako sa cross. Si Kristo. Diba? Kaya tingnan nyo po, lahat tayong mga lumapit kay Kristo, malinis na. Wala na tayong anumang kasalanan. The word Father, forgive them, show the merciful heart of God. Yan yung puso ng Diyos. No? Yan yung puso ng lahat. Binibigyan niya tayo ng chance na mapatawad. Next slide. So Jesus prayed, Father, forgive them because He was fulfilling Old Testament prophecy. Gaganapin niya yung propesya. Noong una, sinabi kasi yan sa Isaiah chapter 53, verse 12, ang ginamit po natin ASND. Dahil dito, pararangalan ko siya katulad ng mga taong tanyag at makapangyarihan dahil ibinigay niya ang buhay niya. Ibinilang siya sa isa sa mga kasalanan. Nagdusa siya para sa maraming makasalanan at hiniling pa niya sa Diyos na sila'y patawarin. Nagawa niyo na po ba ito? No? Na magpatawad? Uy! Ang hirap. Totoo lang po. No? Lalo na kung hindi natin nakikita yung ating Panginoong Jesucristo. Hindi natin maintindihan yung kanyang ginawa. Kasi tayo, bakit ganun? Nasa katawang tao siya, pero bakit ganun meron siyang pusong mapagbigay, mapagpatawad, mapagkumbaba? Dapat ganyan din tayo. Mapagbigay, mapagmahal, mapagkumbaba. Kasi kung hindi tayo patatawarin, alam niyo ba mangyayari sa atin? Kung hindi namatay si Kristo sa krus, walang kapatawaran, ano kaya? Patay kang bata ka. Kamatayan sa impyerno. Ayan. Sunod. Mula sa krus, namagitan si Jesus para sa mga makasalanan. Siya ang tagapamagitan sa Diyos at sa sangkatauhan. Nakita niyo po, no? Kung wala ang Kristo, wala tayo. Patay tayo.